Antichrist, magkakaroon ng one-world government, one-world economic system, one-world religion, at isa rin ang pera. At lahat po ay tatatakan, dapat at patatak ng 666, at ang hindi magpatatak ng 666, they cannot engage in economic transactions, even owning houses, these things. So magkakaroon ng persecution. And yet, lahat ng magpatatak ng 666, hindi na pwedeng save. They will all go to hell. Na ito ba'y katotohanan na ngayon? Hindi pa. Hindi pa natutupad yung sinabi sa Bible eh. Hindi pa nare-reveal yung Antichrist. Yung Antichrist kasi ang mag-uutos eh. Siya ang magiging pinuno sa buong mundo at ang mundo natin will be divided into 7 areas na ang pinuno ay ang Antichrist. So siya ang magsasabi nito. Sa ngayon, kung sakali nangyari ito, hindi pa yan yung mark of the beast. Sabi, pag na-implant ka ba ngayon dahil sa Unified Multi-ID System may tataka na ng beast at pupunta ka na sa impyerno. Hindi yan. Pag nandyan na yung Antichrist. However, what this indicates is this, may ulitin ko, pwede na. The Antichrist can come anytime. Dahil nandyan naman na yung mga signs of the end times. And kung inutos niya ito na patatak ng o tatakan ng mga tao, meron ng scientific capability. So this is one indication that Jesus Christ is coming soon. Kaya lang, sinabi sa atin sa Bible, we do not know when. Hindi natin alam He will come like a thief in the night. At kaya nga, ano ang rule sa atin yan? Hindi tayo ay handa para na sa ganoon. Matupad sa ating buhay, yung pinangako ni Kristo, pinangako sa Biblia, na yung mga mananampalataya, they will not experience the horror of the tribulation. Most Christians, lalo na yung mga premillennialists, they believe na darating muna si Kristo sa rapture, kukunin niya, actually tawag doon the rapture of the church, na kukunin ni Kristo yung mga mananampalataya, dadalhin sa langit, pati na nga yung mga katawan ng mga patay di ba? Na nasa langit yung mga saint, pagkakaroon ng parang reunion, magiging perfect body, soul, and spirit, bago darating o makikilala natin ang Antichrist. Alright, magandang usapan ito. Kaya lang, marami pa tayong question. Bigyan. Dapat makaba. Okay, sige. Good evening, Pastor Rick. Paano po manligaw in a Christian way? Ikaw, Fidel, nung nanligaw ka, nung Kristiyano ka na Tanungin ko kaya ito si Fidel. Kasi nung araw, nung ako'y nanliligaw, hindi pa ako Kristiyano. Anyway, paano ba manligaw in a Christian way? Attend ka ng class sa Beacons of Christ. Yan, Christian living yung subject. But anyway, paano ba tayo manligaw? Iba kasi panliligaw nung araw pag hindi ka Kristiyano, di ba? But kung ikaw ay Kristiyano, the important thing, totoo, sincere. Di ba? Kasi may mga manliligaw na parang hindi naman totoo. Para lang minsan laruan lang, o kaya naman to prove your manhood, marami kang girlfriend. So, the sincerity ng puso mo, na hindi ka manliligaw kung hindi mo talaga mahal. Ibig ko sabihin, kung tayo ay Kristiyano, yung nililigawan natin, pwede nang siyang pakasalan natin, that kind na panliligaw. Kung di man kayo magkatuluyan, hindi naman muna problema yon. It's not because of your intention. So, yung intention of the heart, tsaka yung method ng panliligaw, must also be, siyempre, maayos at naaayon sa kagustuhan ng Diyos.
Yun po. At tatanggapin natin, kasi hindi naman lahat ng nililigawan ay sasagutin ka eh. Mahirap atal ka nun. Mas sobrang gandang lalaki mo na, pinag mo lahat ng nililigawan mo eh, sagutin ka, di ba? Sometimes merong no, and you have to accept this. Nakasama yan sa buhay natin ng mga Kristiyano. We must be able to accept no's and disappointments. At we become better because of these experiences. Okay, ang ating pong cellphone number ay 0918-917-7785 dito po sa The Beacons of Christ, ang ilaw ni Kristo. Pastora Epi. Pastor Rick, good evening po. Paki-pray po ang work namin na ma-absorb po kami ng company kasi mag-change agency po sa April 15. Benji siguro yun. Benji siguro. Okay, pag-pray natin kasi kung minsan ganyan okay, nag-change agency. Kasi ngayon, agency system Mga iba hindi na direct hiring, maski malalaking kumpanya para to circumvent the law. Yan ang problema ngayon di ba? But anyway, that's another story. And then, pag-pray natin, pero isama na natin, Fidel, itong susunod. Pasa mo ha. Good evening po, Pastor Rick. Pwede po ba ninyo kaming tulungan na ipag-pray ang kapatid ko na si Arnold? Dahil kakaiba po ang kanyang ugali sa ngayon, masyadong mabagsik. Salamat po. Alright. Pray na. Mabagsik daw yung kanyang kapatid, di ba? Ano ba ang dapat? Ipag-pray talaga. At kung mayroon itong mga spiritual problems, ikonsulta ninyo sa inyong pastor. At ipag-pray natin na magbago itong kanyang kapatid. Itong dalawang request, Pastor. At tayo po manalangin. Panginoon, tinataas po namin ang mga texter namin na ito, na ikaw po ang siyang manasa kanila. Tulad po ng aming kapatid na si Brother Baines, na nawa po yung kanyang trabaho. Panginoon, kung magpalit man ng agency, ikaw po ang siyang umawak sa kanila kung sa ay manatili sila sa kumpanya nilang ito. At tinataas din po namin ang aming ang kahilingan ng texter namin ito na ang kanyang kapatid na si Arnold, na sa ngayon ay may iba siyang kakaibang pag-uugali. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang umawak sa kapatid namin ito na si Arnold, na naway kung ano man yung kanyang mga pagkamagalitin ay ipuin mo siya kung sa gano'n ang pagmamahal o pag-ibig ang dadapa sa kanyang puso. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak mo si Jesus. Amen. Amen. Kayo po ay nakikinig sa The Beacons of Christ, ang ilaw ni Kristo. Hanggang alas 8 po tayo ng gabi, araw ng linggo ngayon. At kung kayo ay may mga katanungan, may mga problema na nais isangguni, at lahat po ng ito, ating mga pag-uusapan ay naaayon sa salita ng Diyos. Text kayo sa 0918-917-7785. Okay, Pastora Ebi, please. Pastor Rick, ano po ang kahulugan ng communions sa ating mga Kristiyano? Ano po ang masasabi ninyo sa pagtanggi ni Bishop Cruz na bigyan ng communion ang pamilya ni President GMA dahil makasalanan daw? Alright. Ay, narinig ko yun sa TV, Pastor. Diyan mo na muna itong kay GMA, mamaya pag-usapan natin. Pero ano ba ang kahulugan Oo nga. ng komunyon sa ating mga Kristiyano? Itong komunyon po, yung tinatawag natin na Lord's Supper, ito po ay ginagawa natin in remembrance ng pagpapakasakit ni Kristo, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para tayo ay magkaroon ng kalayaan sa epekto ng kasalanan. Because the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life, sa Romans 6:23.
So, ito ay isang magandang pagkakataon, itong sacrament na ito, na maalala natin ito, na huwag tayong makalimot sa once and for all sacrifice ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman po every Sunday o every time na may Lord Supper, totoong sinasacrifice si Kristo. Diba? Hindi naman po totoong nandun siya sa ostya at kinakain natin o iniinom natin literally the blood of Jesus. Ito po, yung tinapay at yung alak, actually juice di ba? Okay. Ito naman ano lang, they symbolize only the body and blood of Jesus. Pero hindi totoo, yan ang katawan at tubo ni Kristo, symbol lang. Okay. Now, ito rin pong Lord's Supper, ito ay isang magandang paalala sa bawat isa sa atin, ang kagustuhan ng Diyos na tayo ay magkaisa. We are one in the one table of the Lord. Na ang katawan ni Kristo po ay hindi hati-hati. Kaya nga, hindi naman porke may mga iba't iba tayong denomination, ganun karami ang katawan ni Kristo. Dandaan yan Iisa po ang katawan ni Kristo. There is only one universal church, the head of which is Jesus Christ. At tayong lahat po na mga believers, ang membro ng simbahan na yan, the Universal Church of Jesus Christ, regardless of our denomination. Kaya nga, tayong lahat, we are all brothers and sisters in Christ. Ito ang paalala sa atin ng ating Lord's Supper. One of the two sacraments that many Christian churches acknowledge. Yung isa po ay baptism. At saka na natin pag-usapan yon. Now, ano ba masasabi natin? Sabi ni Bishop Cruz, wag nang bigyan ng komunyon si GMA at ang pamilya dahil makasalanan. Ito naman din na natin pinakikialaman dahil iba po naman ang mga alituntunin sa kanilang pananampalataya. Kuminsan, ang talagang regulasyon dyan, kung na-excommunicate, hindi na pwedeng mag-sacrament. Pero kung isang bishop ayaw bigyan ng komunyon ang presidente at ang pamilya niya, nasa kanya yan. Kaya lang, baka sabihin ni President, meron namang ibang bishop at pare. Napayag naman siyang bigyan ng komunyon, di ba? Hindi kung ayaw mo, yung iba na lang. Pero ito naman nasa kanila po yan, di ba? Basta tayo, ang sinasabi ko, yung tunay na kahulugan ng Lord's Supper, o yung sinatawag din, pangkaraniwan na komunyon. Pero tayo mag-iingat, kung tayo sasali sa Lord's Supper, tayo ay handa. May warning yan di ba? Ayos ang ating puso. Tayo ay mayroong pusong mapagpatawad kagaya ng puso ni Kristo. Ang susunod natin, Pastor Fidel. Good evening po, Pastor Reed. Salamat po kasi as a prayer, nagkita kami ng teammate ko at talagang success. Kasi nagkagustuhan kaming dalawa. Salamat sa Panginoon at napakabuti niyang talaga. God bless you all. Di nagpa-pray na kasi magkikita daw sila ng textmate niya. May na talaga ang dapat bago talaga magkakaroon ng deep relationship sa kate-text o email. Makita, di ba? Kasi baka mamaya naging mag-boyfriend kayo, pagkatapos when you see each other, na-disappoint kayo. Yung pala alimbawa mo ako, photogenic pala ako, diba? Akala nyo ako'y 30. Yung pala, medyo mahigit na 30. Diba? Iba kasi yung text, iba rin yung email, iba yung kahit nagpapadala ng picture Kaya nga, we praise the Lord. Dahil ito naman ay nagpa-pray. Kaya, diba? Hindi ko sinasabing masama ang mag-textmate. Kaya lang, bago nyo isusubo ang inyong sarili, iba yung personal Di ba? Iba yung personal talagang magkakasurian kayo at mag-pray.
Yan ang tama. So, praise the Lord, ha? Itong naman ay maganda ang naging ending. Yung iba kasi di maganda ending eh. Maybe because kulang sa panalangin. Okay. Meron dito, nais kong lang unahin, ha? Kasi hindi niya alam kung paano ang gagawin. Good evening, Pastor Rick. Please advise me what to do with the occult item, I in the pyramid, I in pyramid. Yon, yung I na nasa pyramid, di ba? Okay, alam naman ninyo yan. Given to each of my children by their aunt. Binigyan ng tiya nila, yung mga anak niya, tigit-tigis ang mga pyramid na may mata. Siyempre, anong dapat mong gawin? Sinabi sa atin sa Biblia, we must have nothing to do with the evil deeds of darkness. Maski na po yung mga manifestations of darkness, kagaya nito, mga occult items, mga mata na nasa pyramid, yan, itapon. Dispose of this. Kunin mo na. Kasi kung minsan nahiya ka sa auntie mo, nakuha mo na. Bakit mo pa isosole? You have to destroy. Diba? Ba't ibabalik mo para yun namang auntie mo? Kung maaari sana, yung auntie mo ay malaman niya ang katotohanan. Diba? Kung maaari sana, ma-evangelize ang ate mo. Auntie niya. Okay, so I pray na itong gawin mo, mag-pray ka para bigyan ka ng courage ng Panginoon at wisdom to always do what is right. Hindi tayo kasi pwedeng kumugkop, hindi tayo ng mga symbols ng kasamaan o itago ito sa ating tahanan. Pastora Epi. Good evening, Pastor Rick. May auntie po ako na mismong kapitbahay namin. Nakikirapan po kami dahil tuwing uuwi kami galing sa trabaho, ay kami na lang ang kanyang nakikita. Wala naman kaming ginagawang masama sa kanya o nagawa sa kanya. Please help us. Thanks. Alright. Minsan merong ganito yung mga kamag-anak parang nakikialam. Ito yung namang auntie. Yung auntie kanina, gusto niyang makatulong. Sana kaya mali naman yung binigay niya. Pero mga auntie na ito, hinaharas siya. Hinaharas yung mga... Hinaharas. Okay. Now, kami, meaning to say, plural yun. Yung siguro, yung mga kapatid niya, ganyan. Ito'y malalaki na may galing sila sa trabaho. Pagdating sa bahay, naharas. Kapitbahay nila kasi Now, it is okay naman na kausapin mo ang auntie mo. Kasi sometimes, kahit kamag-anak natin, magandang ilagay sa tamang posisyon ba ang bawat isa, di ba? Our auntie, we respect you, but you have to respect us also. Mag-usap lang ng maayos, di ba? Kasi, kuminsan kinakailangan sa mga taong nakakalimot ang paalala at prayer. So, ipag-pray mo ang auntie mo, but hindi naman masama na sabihin mo ang mga hearts ninyo at ang inyong pabayaan mo na lang kami, auntie. We are responsible for our actions. But thank you sa iyong pagmamahal. Kasi akala nung, siyempre, minsan yung pagmamahal sobre, yung bawat kilos pinatunood na lang. Di ko alam kung yung auntie niya kung ilang taon na, di ba? May mga auntie kasi lalo na kung yung mga matandang dalaga, minsan, o kaya yung may edad na. Pero si Manang Epi, mabait na auntie to. Pagtulog. So, kausapin na lang nyo at ipag-pray nyo na the Holy Spirit will touch her para siya ay magkaroon ng pagbabago. Alright, Pastor Fidel. Good evening po, Pastor Rick and Company. Kasalanan po bang magkaroon ng relasyon sa isang taong ongoing ang annulment ng first marriage niya? Ang asawa po niya ang unang nagkaroon ng relasyon sa iba. Kung relasyon, ibig sabihin depende kung ano yung relasyon, di ba? Kung minsan yung relasyon parang mutual understanding lang, okay?
Pero kung ang relasyon ay nagli-live-in o meron silang serious na relationship, hindi na muna. Huwag muna. Kasi, ayusin muna itong unang problema. At nagpe-pray kami na ano man ito ay maisayos. Wala kasing divorce sa atin eh. Annulment. Ang annulment kasi, ang ibig sabihin, Sa church. yung kasal hindi valid, defective. Defective from the very beginning, null and void. So, kaya pagka na-annul, ang tawag sa'yo, sa halimbawa mo, miss ulit. Diba? O halimbawa mo, kung ikaw yun nung araw, miss ang babilyido mo. Diba? O miss ulit. O, hindi ka na misis. Kasi hindi valid yung marriage. Yun namang divorce, valid yun. Kaya lang, na-dissolve yung marriage. Ganon. Pero wala kang divorce. At ang sinabi sa atin ng Panginoon, ni Jesucristo mismo, ang isang dahilan kung bakit lang pwedeng mag-divorce is because of immorality. Meron ding isang medyo controversial na sinabi sa 1 Corinthians chapter 7. Pero ito, may mga naniniwala rito na if you have an unbelieving husband, you cannot leave him. Pero kung iniwang ka niya, then you are free. No, ganon. But anyway, maayos nawa sana ito. Ha? Kung nais mo na ito'y pag-usapan natin kasi maganda rin, if we know all the details, mag-text lang kayo at magkita tayo, ha? At pag-usapan natin ito ng naaayon sa salita ng Diyos. At ang susunod natin, okay? Pastor Rick, ano po ang stand ng inyong church sa replacement theology? Okay. Replacement. Replacement. Ano yung replacement? Palitan. Oo. Okay. This concerns Israel. Kasi ang Diyos ay may pangako sa Israel eh. Diba? Sabi, chosen people. Now, ito bang pangako na ito ay wala na? Na-replace na ba ng ibang institusyon? Merong nagsasabi, wala na. Yung pangako ng Diyos ay hindi na effective sa Israel, kundi na-replace na ng simbahan. So, all of the biblical promises to Israel, ito ay na-transfer na sa church. Ganon. Kaya replacement theology. Now, meron naman nagsasabi, iba ang pangako ng Diyos sa simbahan, iba sa Israel. Pagdating ng panahon, Israel will be saved. Nandiyan yan sa Romans. At sinasabi rin sa atin, sa Biblia, the tribulation is the time again of Jacob. Di ba siya yung may 12 tribes, di ba? So nandyan, magkakaroon ng redemption during the tribulation ang Israel. And what will happen to the church? Jesus Christ will take the church with Him to heaven. So wala nang church during the tribulation. At ang nandyan pa, however, ang Israel na magkakaroon ng salvation. Maniniwala sila. Ano yung paniniwalaan ba nila? Di matanggap nila si Kristo ang Misaya. Kasi ang problema ngayon, Israel, inaantay pa yung Misaya. Nandyan na, 2,000 taon na dumarating. So, yan darating ang panahon, matatanggap nila yan. Ano ba ang stand natin? Pinaliwanag ko kasi yung both stands. Ang ating stand po, iba ang promises ng Panginoon sa Israel at ito'y matutupad. Iba naman ang promises ng Panginoon sa simbahan ni Kristo at ang promises na yan ay matutupad din. Diba? Pwede namang mangako ang Diyos sa dalawa. Sa Israel at sa simbahan ni Kristo. Iba yun eh. Diba? So, hindi po tayo naniniwala sa replacement theology.
Yun. Kung pasensya na kayo kung di tayo nagkapareho, no? Dahil this is one of the disputable aspect sa ating pagiging Kristiyano. Not everybody will agree. Okay? Meron tayong prayer request. Pastor Fidel, pakibasa. Good evening, pakipray po kasi palagi kaming hindi magkaintindihan ng mister ko dahil din sa ugali niya. Alright. Sana ay ipa-counsel mo ito, no? Hindi pwede kasi na para tayong nagsasuffer at kung halimbawa mo 30 taon pa kayo magsasama, 30 miserable years. Ang gusto ng Diyos, ito ay maisayos. Ang suggestion ko, mag-pray kayo, ikaw, pag-pray mo, mister mo, at sana kung wala siya kay Kristo, makilala niya si Kristo. At titignan mo rin, hindi lang yung kamalian ng mister mo, pati ikaw. Kasi sometimes, both, meron kamalian kung nais ninyo na tayo ay mag-usap tungkol dito, I will be very happy to see both of you. There's a deeper problem. Oo nga. Okay. Then, ipag-pray natin to ha. Basahin natin, isabay na natin itong isa rin. Pastor Rick, paki-pray po ang family Nibot or Naibot? Nibot. Nibot. Kasi namatay si Mr. Rolando Nibot na ang na-stroke na laging pinag-pray-pray. Eddie Velasquez of Bani Pangasinan. Alright. For the family. For the family. Let us pray for these two concerns. Okay. Oh, Father God Almighty, again, here we come to your throne of grace for two requests of Father God. We know that you're the only one who could give the right answer to these prayers, Father God. Here, a couple, Father God, asking a more clear request, Father, comes from my wife, who's asking for a prayer for the husband because of her maybe relationship with him. Yeah. But then, oh Father, we know that you're the only one who understands. Because before we came into this world, oh Father God, you already have plans for each and every one, Father. So then, oh Father God, we ask that this wife would bring all her prayers, oh Father God, to you, that the husband will change. And we know, Father God, that they will get to be loving with each other. Again, oh Father God, our brother Eddie Velasquez of Bani Pangasinan is asking a prayer for the family of the late Mr. Rolando Nibot. Father God, we know that the children and all the relatives understand that there is a time, O Lord, when you call your children back to heaven, O Father God, and say that your work in this world is already done, so come home, my son. And maybe you did this to our brother Nibot. Father God, we pray for the strength and the love with each other among the family members that are left behind. In Jesus' name, amen. Alright, meron tayong isa pa rito, Pastor Fidel. Pastor Rick, hindi ako makadecide kung lilipat ako ng church o hindi. Halos pare-pareho ang mga churches. Pero masaya po ako sa bago kong inaatinan. Mas maraming young people kagaya ko. Alright, now, I will presume na parehong Christian churches yung mga pinagpipilian mo. Hindi ito yung maling simbahan. Kasi ang isang very important consideration sa pagpunta o pag-member sa isang simbahan yung teachings. The church must be doctrinally correct. Ibig sabihin, tama ang turo. The essential truths of the faith, talagang ito ay pinaniniwalaan. Example, yung belief sa Trinity. Kung hindi Trinitarian na totoo, huwag na lang. Huwag kang sasali dyan. O kaya sinasabi, si Jesus ay hindi Diyos. O yung ganon. Now, ang paglipat sa simbahan, hindi ito lang personal decision natin. Hindi ito yung para bang nag-decide ka saan ka manonood ng sine. Sabi mo, ano ba minsan sabihin
manood tayong sine. Saan tayo manonood? O, dito na lang. Gusto ko horror. Sabi nung isa, ayoko ng horror. Gusto ko cartoons. Sabi nung misis. Eh, paano? Di magdidesisyon kayo. Pero ito'y serious. Hindi po tayo magdesisyon without the leading of the Holy Spirit. Yes. Yung ito'y pinagpe-pray no? Hindi naman masama ang lumipat ng simbahan. Kasi halos lahat ng yayari yan part ng ating promotion sa Panginoon o may pinagagawa ang Diyos sa atin sa iba namang venue. But, ang importante, hindi po yung ano lang, dahil magaling kumanta rito, o di kaya ang pastor magandang lalaki, doon tayo ikasayagyagan, magandang lalaki, pastor doon. Hindi po yun. Kung minsan kahit may problema sa church mo, ang gusto ng Diyos, nandiyan ka. Paano ma-solve ang problema kung ang laging solusyon umalis na tayo, may problema rito. Kung minsan naman, God Himself leads us kung may pinagagawa sa atin. So yan hindi naman porke maraming young people, masaya siyempre, di ba? Pero hindi naman tayo magsimba dahil masaya. Lahat ng ito ang ginagawa natin to worship God. To worship God means to please Him. To please Him, we must obey Him. So ano ba gusto ng Diyos? Ito ang iyong ipag-pray. And we are also praying for you that God will give you wisdom to make the proper choice. Meron tayo rito. Nais kong ipag-pray ito, Good evening po, Pastor. Pray naman po sa amin kahit po mahirap kami. Still we are surviving. I get that. Kahit mahirap sila, they are surviving. I hope God will always watch us. Thanks po from Jing. Okay, ipag-pray natin. Sige, Pastor. Dalangin po tayo. Lord, tinataas po namin ang texter namin sa gabi ito na si Sister Jean. Dalangin po namin ang kanyang buong pamilya na nawa po, Panginoon, ikaw patuloy na magbigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. At ganun din po, Panginoon, tinataas namin na nawa po ang kanyang buong pamilya ay makilala ang iyong anak na sa Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Dalangin din namin, Lord, na patuloy na ang pagpapala sa loob ng pamilyang ito at nandiriyan ang pag-iibigan. Salamat po, ito pang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Alright, let's go to the next. Pastor Rick, mayroon akong asawa. Palagi niyang sinasabi na maghiwalay kami. Palagi niyang sinasabi, paghiwalay kami. Legal ba sa Panginoon ang annulment? Gusto kong mag-asawa na lang ng iba. Di pareho sila. Batas yan. Hindi, ito na pag-usapan na natin kanina. Yung annulment natin dito sa Pilipinas, parang yun ang equivalent ng divorce. Okay. Now, yung isang dahilan, immorality or adultery. Yung pangalawa, na kung i-invoke mo yung 1 Corinthians chapter 7, basahin na lang yung buong chapter on marriage, no? Kung iniwanan ka niya ng unbelieving spouse mo, asawa mo na unbeliever, yan ba ang sitwasyon? At siyempre, kung annulment, legal ito sa batas, but is this the will of God? Hindi ko masagot ito specifically kasi hindi ko alam ang mga ins and outs, yung mga dahilan. Everything may kadahilanan At hindi po hiwalay ang laging solusyon. Ang gusto ng Diyos is reconciliation. Parang ganito yan si Fidel, bagong may 2 taon na ba, Fidel? Hindi pa nag-invite. 2 na. Ngayong January, may anak na ito Bakit hindi nag-invite? Anyway, halimbawa mo, nagtayo ka ng bahay, Fidel. Yung bahay talaga, nag-construct ka. After 5 years, di ba, magkakaroon ng mga sira. Di ba, hindi maaaring masira Yung walang sira, kahit ripo, o minsan,
serious, mga bubong, walls o anay. Ito yung naanay ang bahay. Now, halimbawa mo nagkaroon ng damage yung bahay natin. Ang solusyon ba natin sirain na natin? Kung ikaw, pisa sabihin mo, sunugin na natin itong bahay natin at pero tumutulo ang bubong sunugin na natin, let us destroy this house. Hindi po. Anong sasabihin natin ninyo kung ganyan? Let us repair the house. Di ba? Ganon din ang family, ang relationship, ang gusto ng Diyos to repair. And who is the best one to repair? Our Lord. Diyan si Jesus, di ba? Kaya nga napakahusay na karpintero ng Diyos. Ano bang sira? Kayang i-repair ni Jesus Christ. So yun na po, ang tignan muna natin. Huwag na muna po yung para gusto na nating makakawala at mag-imagine na tayo na mag-asawa ng iba. Hindi yan ang kagustuhan ng Diyos. God is a God of reconciliation. Kaya nga, ang Diyos mismo ang nag-initiate ng reconciliation with us. Hindi po tayo through Jesus Christ, nagkaroon tayo ng reconciliation with God through the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yan, mag-usap tayo, I will suggest, mag-usap tayo. Huwag na munang pabigla-bigla because sometimes pagka ang decision natin ay emotional, baka tayo magkamali. And what we seek always is wisdom that comes from God. Okay, Pastor Fidel. Pastor Rick, ipag-pray ninyo nga po si Papa ko, sana tumigil na po siya sa pag-inom ng alak. At sana po huwag po kaming magtanim ng sama ng loob sa kanya dahil sa ginagawa niya. Thanks po. Okay, ipag-pray talaga natin, kasi itong alak, ito yung salud sa pamilya. Maraming tao, pagka hindi umiinom ng alak, maayos naman matino. Pero pagka nalasing, yan yung kung ano-ano na ang mga evil things na iniisip at ginagawa. That is why itong pag-inom ay evil. Kaya nga tama nga yung tawag dyan marka, kumari nga na, ipagbawal yan but in this world, parang napakahirap gawin yan. So that, ang solusyon talaga ay makilala nung naglalasing ang Panginoong Jesucristo. Yun naman talaga kasi kung nagkaroon ng pagbabago na born again, hindi nawala na yung dati ng pagiging lasinggo. So ipag-pray natin ito, pero sabay na natin ang susunod. Okay. Yeah. Pastor Rick, ipag-pray nga po kaming mga kabataan. Gusto po sanang maibalik ang relationship namin kay God. Ang ibang kasamahan kong youth, hindi na po pumupunta sa church. Gusto ko po sanang bumalik na sila. Okay, let's pray. Okay, let us pray, pero isama na natin ang closing prayer dahil yung mga hindi pa po nabasang mga text messages, marami pa po, bukas na natin babasahin. Let us pray. Let us pray. Oh Father God Almighty, first, oh Father God, we come to your throne of grace again, oh Father God, for our two requests in our prayers, for all the youth of Father God who doesn't attend church anymore, and that, oh Lord, their group of Father God, this is a group of young kids of Father God, who maybe are only brought away by things that they see around this world. Father God, we also pray for this brother of ours who's requesting that his father would stop his drinking, because they know that the drinking destroys the physical body and it's hurting the Holy Spirit of Father God. Father God, we say thank you again for this radio station, and we pray that there will be more that will come to know you through this station, and also more churches would come here and start saying their word for God, O Lord, and for all the brothers and sisters around, so that this radio station will go on leading and also teaching others who still don't know you. We thank you for all of this, and we pray for the family of Pastor Rick and Pastor Bergie, and also Pastor Fidel,
Sister Norma, and also little Santi, O Father God. We ask that we are blessed as we go home tonight, O Father God, and have a restful night. We thank you for everything in Jesus' name. Amen. Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, si Pastor Rick Santa Cruz. Magkita tayong muli bukas, alas 7 ng gabi, dito po sa Beacons of Christ, ang ilaw ni Kristo. May the Lord God bless you all. Amen.